Bunsod ng mga issue at suliraning kinahaharap ng Department of Agrarian Reform o DAR sa sektor ng pagsasaka, tinalakay nito ang mga aksyon, programa at proyekto para sa mga benepisyaryo nito. Isa na rito ang Certificate of Land Ownership o CLOA, kung saan ito ang titulo na iginagawad ng kagawaran para sa mga agrarian beneficiary na pinagkakalooban ng lupang kanilang sasakahan. Sa naganap na talakayan, ipinaliwanag ni Regional Director for Region 4A ng DAR na si Attorney McDonald Galit ang mga sumusunod na aksyon sakaling ibenta ng mga benepisyaryo ang kanilang mga lupa. Sigurado na ang ownership po ng lupa ay mananatili po sa mga awardee natin na magsasaka. Meron pong tayong tinatawag na prohibitory period, a certain period of time na kung saan hindi nila pwedeng ibenta. At kung magkakaroon po ng bentahan within the prohibitory period, papasok po yung disqualification case. Ipapadisqualify ka po natin yung ARB na yon, and we will look for another qualified ARB po. Kaugnay nito ay mariing panawagan ng DAR na pangalagaan at pahalagahan ang lupang ipinagkaloob sa kanila at huwag itong ibenta sa loob ng prohibitory period. Bukod dito ay pinaliwanag din ng tuntunin na nakapaloob sa CLOA kung saan sakaling mamatay ang may-ari ay maaari itong may pasa o may pamana sa immediate family. Ngunit kailangan na magtaglay ng may iwang benepisyaryo ng willingness o kahandaang magtanim at gawing produktibo ang lupa. At kung ito ay hindi may sa katuparan, hahanap ng iba pang benepisyaryong angkop para sa programa. Sa rehiyon naman ng Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao o BARM, isa sa mga kinahaharap na suliranin ay ang land distribution. Ito nila ay bunsod ng resistance o panlalaban ng mga landowner. The biggest challenge that you'll experience are boundary disputes. Ayon naman kay Attorney Galit na sakaling hindi madaan sa mabuting usapan ay dinadaan umano nila ito sa compulsory action kung saan dito napapasok ang tulong at puwersa ng Philippine National Police o Armed Forces of the Philippines kung kinakailangan. Bagamat hindi pa rin natatapos ang ilang issue sa Rido o clan war sa Mindanao, ay tinutugunan naman ito ng DAR sa pamamagitan ng Research Confluence on Land Governance in BARM to address clan wars, land tenure system at land registration authority. Inaasahan naman na bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa taong 2027 ay magkakaroon na ng inventory at konkretong solusyon para sa suliraning ito sa lupa. Sa kabilang dako, hindi limitado sa pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka ang programa at layunin ng DAR. Mayroon ding mga programang isinasagawa para sa mga magsasaka, gaya na lamang ng mga kiosk sa ilang mga mall sa Caraga Region. Sa pakikipagtulungan o partnership ng SM Mall sa rehiyon ay natutulungan nito ang mga farm beneficiary upang lumawak ang sakop nila sa merkado, gayon din ang madagdagan ang kanilang mabebentang produkto at kita. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng kagawaran ang pagtugon nito sa pagbibigay ng kumpleto at malawak na pondong maaasahan ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Ang tinutukoy na ito ay ang Climate Resilience Program kung saan ito ang tulong na ibinibigay ng sektor sa mga benepisyaryo tulad ng mga makina, pasilidad, food storages at seminars. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.